Magandang gabi po, Sir JD. Ako po si Rusty, taga Bulacan. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong channel at madalas po akong nakikinig ng inyong mga kwento, lalo na kung tungkol sa mga aswang. Hindi ko po akalain na darating ang panahon na ako na mismo ang magbabahagi ng karanasan dito. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa aking tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Lando. Siya ang nakaranas ng kakaibang pangyayaring ito. At dahil ako na lamang ang nakakaalala ng buong detalye mula sa kanya, naisipan kong ibahagi na rin dito. Sana po ay mapakinggan ninyo at maibahagi sa mga listeners nyo ito. Bilang babala at aral sa kung anong klaseng nalilang ang maaaring sumalubong sa atin sa mga liblib na baryo. Si Tio Lando ay panganay sa magkakapatid ng nanay ko. Bata pa lang ako ay kilala ko na siyang masipag, palabiro at madiskarte sa buhay. Lumaki siya sa Nueva Ecija bago siya nakipagsapalaran sa Maynila para magtrabaho sa isang pabrika. Doon niya nakilala ang isa niyang matalik na kaibigan na itago na lang din natin sa pangalang Danilo. Ang kwento ni nanay noong kabataan daw ni Tio Lando, mahilig daw siyang pumupunta sa mga perya, sabong at minsan ay nakikipag-away pa dahil sobrang tapang ng loob niya. Pero sa kabila ng pagiging palaban niya, may respeto siya sa matatanda at malapit sa pamilya. Ang buhay nila ay hindi ganon karangya. Pagtatanim ng palay at mais ang kanilang ikinabubuhay at kapag taghirap, nangungutang sila sa tindahan para lang may maipakain sa pamilya. Nang pumunta siya sa Maynila, doon siya unti-unting nakaipon at nakatulong kay lolo at lola sa Nueva Ecija. Kaya kahit malayo na siya, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Isang taon nang nakalipas, inimbitahan siya ni Danilo na magbakasyon sa Iloilo, partikular sa bayan kung saan siya lumaki. Bagamat parehong probinsyano sila, hindi pa rin nakakaapak sa Iloilo si Tio Lando, kaya agad itong pumayag. Ayon sa kanya, gusto rin niyang makita ang pamumuhay sa iba't ibang probinsya. Pagdating nila sa Iloilo, mainit silang tinanggap ng pamilya ni Danilo. Madaling araw sila nakarating sa baryo at agad niyang naramdaman ang katahimikan ng lugar doon. May malawak to na taniman ng tubo at palay sila Danilo. At ang bahay ni Danilo ay tipikal na bahay probinsya. Gawa sa kahoy, mataas ang sahig at napapalibutan ng malalabay na puno ng saging at mangga. 2 araw pa lang ang lumipas, nangyari na ang hindi inaasahan. Pumanaw daw noon ang lola ni Danilo. Matanda na raw kasi ito at matagal nang may sakit. Pero para kay Danilo at sa pamilya niya, masakit pa rin ang biglaang pagkawala nito. Dinaos ang lamay noon sa bakuran ng kanilang bahay. Kadalasan sa mga baryo, maraming bumibisita. May nag-aabot ng konting abuloy at nakikisalo sa mga handa tulad ng kape at pansit. Ganito rin daw ang eksena sa lamay ng lola ni Danilo. Kapansin-pansin na halos lahat ng kapitbahay nila ay dumalo. Dito na nagsimula ang kwento ni Tio Lando. Sa huling gabi daw ng lamay, napansin niya ang isang kakaibang bisita. Isang matandang babae ito, nakasuot ng itim na duster. Hindi ito nakikisalamuha sa mga bisita, sa halip, nakapwesto ito sa may madilim na bahagi ng bakuran. Halos nasa likod ito ng mga tao. Ayon kay Tio, parang nagdarasal daw ang matanda noong nakita niya ito. Ngunit inisip niya na natural lang iyon kung may patay. Ilang minuto pa ang nakalipas, nakita niyang umalis ang matanda. Medyo nagtaka siya nun, kaya sinundan niya ito sa di kalayuan. Napansin niyang nagtungo daw ito sa likod bahay ni Danilo. Nagtago daw ang matanda noon sa likod ng bahay. At habang nakatago daw si Tio sa likod ng puno, laking gulat daw ni Tio nang makita niyang
biglang nagbago ng anyo ang matanda. Ang matanda ay unti-unting nagbabago ang kurba ng katawan nun. Unti-unti daw lumiit ang katawan nito at sa harap mismo niya ay naging itim na pusa daw ito. Pagkatapos pumasok daw sa siwang ng bahay yung pusa. Kinabahan noon si Tio. Dali-dali siyang pumasok din upang hanapin ang pusa. Sinabihan niya noon si Danilo at sabay silang nagtungo sa sala kung saan nakalagay ang kabaong ng lola nito. At pagpunta nila doon, nakita nila ang pusa na mabilis tumalon palabas ng bahay at agad itong nakatakas. Nang balikan nila noon ang kabaong, saka nila natuklasan ang nakakapangilabot na pangyayari sa buhay nila, Sir JD. Wala na daw ang bangkay ng lola ni Danilo noon. Ang nasa loob na lang daw ng kabaong noon ay isang puno ng saging na parang pinutol ito. Kinabukasan daw noon naging usap-usapan sa baryo nila yon. Sabi pa ng matatanda, ang kumuha daw sa bangkay ng lola ni Danilo ay isang uri ng aswang na tinatawag daw na balbal. Ang balbal ay isa sa pinakakilalang uri ng aswang. Ngunit kakaiba daw ito dahil hindi buhay na tao ang kanilang binibiktima, kundi isang patay. Ayon pa sa kwento ng matatanda, ang balbal ay may matinding pang-amoy sa bangkay ng isang tao. Nakakayanan daw nitong makapasok sa mga bahay, minsan sa anyong hayop gaya ng itim na pusa o malaking aso. Kapag nakuha na nito ang bangkay, pinapalitan nila ito ng puno ng saging para hindi agad mahalata. Marami na raw kaso ng ganito sa iba't ibang baryo, ngunit bihira lamang ang nakakasaksi mismo nito. Noong gabing iyon, hindi daw makatulog si Tio Lando. Para sa kanya, isa itong karanasan na hindi niya malilimutan. Hanggang ngayon malinaw pa din sa kanyang alaala kung paano naging isang pusa ang nakita niyang matandang babae nun. Sa pananatili pa nila sa Iloilo, nakarinig pa si Tio ng mga iba't ibang kwento mula sa mga kamag-anak naman ni Danilo. May mga tiyuhin at tiyahin siya na minsang nakakita na daw ng mga aswang. May mga kapitbahay din daw sila noon na nagkaroon ng sakit matapos makakita ng ganitong nilalang. May isang tiyahin pa nga daw noon si Danilo na nagsabi minsan daw ay nagkagulo ang buong baryo nila dahil may inatake daw ang aswang na isang magsasaka sa gitna ng palayan. Pero pagdating nila roon, wala silang nakita kundi mga patak ng dugo lang. At mula daw noon mas naging maingat sila tuwing may lamay at burol. Simula nang mangyari yung sa lola nga ni Danilo. Pagbalik nila sa Maynila noon, hindi na tulad ng dati si Tio. Naging tahimik daw siya at kinikilabutan kapag napag-uusapan ng tungkol sa mga aswang. Na para bang bigla na lang siyang natitigilan. Ang kwento niya sa amin, hindi niya inakalang tunay ngang umiiral sa mundo natin ang mga nilalang na ito. Kami bilang mga pamangkin niya ay nakikinig lang noon. Pero habang tumatanda ako, ramdam ko pa rin ang bigat ng kanyang mga kwento. Isa itong karanasang nagpapaalala na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Sir JD, ang kwento pong ito ay hindi ko ibinahagi upang manakot lamang, kundi upang magbigay babala. Ako mismo bilang pamangkin ni Tio Lando, natutunan ko sa karanasan niyang ito na kailangan nating irespeto ang kultura ng iba't ibang lugar. Maaaring hindi tayo naniniwala sa kanila, pero yun pa pala ang magliligtas sa atin sa huli. Maraming salamat Sir JD sa pagbabahagi ng aking kwento. Malaking bagay na may mga plataporma tulad ng sa inyo na nagbibigay boses sa mga tunay na karanasan ng tao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nag-enjoy po kayo sa ating kwento, huwag niyo pong kakalimutang mag-like, share, and subscribe. Yung video po natin ngayon is may time-lapse po. And para mga 30 minutes lang po magtatagal yung ating istorya ngayon.
Pero kung may time po kayo, pwede nyo pong tapusin yung ating time-lapse. Yung time-lapse po natin na yan, yung dinodrawing ko po dyan, ay yan po yung ginawa kong thumbnail. Yun lamang po, and see you again po on the next video.